Ayan, umaga ngayon. Ako'y muling namamasyal dito sa tabing dagat, naglalakad-lakad. Pero madulas guys, ang tabing dagat. Ayan oh, kasi bagong kati lang siya. Ayan, low tide. Low tide siya. Ang ano ng low tide oh. Sobrang baba ng tubig. So, sabi kasi, sabi kasi nung matanda, pero naniniwala naman ako kasi para nga siyang minamassage yung talampakan ko. Ayan, pag umaapak sa mga bato, yun nga lang dahan-dahan ang pag-apak mo kasi madulas. Pero pag apak mo ng bato, ayan guys, di ba nakikita niyo yung bato na yan? Pag inapakan mo, so parang minamassage yung talampakan ko. So exercise daw yun sa mga ugat sa paa. Kaya ayan, lagi ako naglalakad. Tabing dagat. Ayun, tinatahulan na ako ng mga aso. Kasi itong tabing dagat, bahayan din siya. Maraming mga bahay sa tabing dagat. Yung bahay ng ibang mangingisda, yung mga may-ari ng bangka, dito sila nakatira sa tabing dagat. Ayan, tinatahulan ako ng aso. Hindi kasi ako kilala. Madalas na nga akong dumaan dito, tinatahulan pa rin ako. Maraming mga mangingisda na pumalaot siguro, kaya maraming nakatambay din sa dito pala, hindi din Batanggenya na ako. Maraming mga nakatambay, nag-aabang ng isda, mga bangka na galing sa laot. Maganda bumili dito, fresh na fresh ang isda. Yan, nakapaglakad na ako ng ilang minuto. So, malayo pa dun sa may birds na yun ako pupunta. May bagong dating na namang birds eh. Ayan guys, oh, ang daming bangka ng mangingisda. Maraming tao nakatambay, nag-aantay ng isdang bangkang darating. Minsan yung iba nagtsatsagang nag-aantay, tapos pagdating ng bangka wala palang huli. Patsambahan ang pag-aantay, paghihintay pala, pag-aantay. Batanggenya na ako eh. Nagagaya na kasi ako sa mga salita nila dito. Ayan, parang minamassage yung talampakan ko. Kasi ayan guys, ang mga bato. Ayan. Yun yung inaapakan ko. Ramdam mo naman eh, kaya yun, totoo siguro yung sinasabi ng matatanda. Kahapon guys, dito nga ako nag-ilis. Dito ako nag-ilis ng 2 hours sa tabing dagat. Diba? Yung mga pumunta sa... Sino bang pumunta? Si JDG. Ano na nga yung buong niyang pangalan? Nakalimutan ko na. Basta JDG.
pumunta sa LSco na dito ako sa tabing dagat. Oh, salamat ha, JDG. Tsaka si Sir Agap sa LSco pumunta. Sabi niya nakaka-relax daw panoorin at saka naririnig niya yung hampas ng alon sa sa dalampasigan. Nakaka-relax daw kahit pinakikinggan lang niya. Di ano pa kaya yung kung nandito siya. Yan. Naglalakad lang naman ako dito guys pagka yung siya, yung low tide siya. Ayan oh, sobrang low tide siya. Ang lalaki ng bato. Konting pagkakamali mong apak dito sa bato, babaliktad ka kasi gugulong yung bato. Kaya mabagal ang aking paglalakad. Dahan-dahan ang paghakbang. Tapos madulas, meron siyang mga lumot. Ayan. Parang yung pag nakapaglakad ako dito, pag uwi ko ng bahay, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Hindi kagaya nung hindi pa ako naglalakad-lakad. Dahil laging busy sa loob ng bahay. Parang matamlay ang katawan. Kaya ito, nakasanayan ko na ngayon na laging maglakad. Sa tabing dagat. May naglilinis dito guys, kaya malinis ang dagat, yung tabing dagat. May mga naglilinis. Kaya makikita nyo malinis. Ayan, marami kasing naliligo dito guys. Kaya lagi nilang nililinis. Ayan. Ayan si kuya, nangunguha ng shell. Kasi sabi nila pagka sobrang low tide, maraming shell. Hindi ko nga alam kung anong shell 'yan. Kuya, ano 'yang kinukuha mo? Yan. Ha? Shell? Ano bang klase yun? Kinakain ka yan? Oo. Patingin nga ako. Ayun, ganyan. Patingin nga sa camera. Ayan guys, so tingnan nyo. Kilala nyo ba yung shell na yan? Yan ang kinukuha ni kuya. Ayan, oh, dami na siyang nakuha. Isang ulaman na yan kuya, diba? Oo. Oh, libre pang ulam na si kuya. Sa ilalim lang siya ng bato. Ayun. Yan kuya, lumalabas lang pagka yung sobrang kati siya. O, kasi ngayon ko lang nakitang nanguha ka. Puro ganyan lang ang shell na nakukuha, walang iba. Wala. Kasi sa ibang lugar, di ba may mga malalaking shell, O, tingnan nyo guys, masipag ka lang pag nandito ka sa tabing dagat, may pang ulam ka na, libre ulam na. Di ba kuya? Kaya lang madulas guys, madulas yung bato. Nilapitan ko lang si kuya, tiningnan ko lang kung ano yung shell na yun. Kasi sa ibang lugar, malalaki yung shell na nakukuha sa tabing dagat. Yung binibenta nila sa palengke. Oo, dito din nila pinupulot sa tabing dagat. Yung shell na sa dagat lang talaga. Iba naman kasi yung shell na sa dagat at saka sa yung
tinatawag nila sa, ano bang tawag sa inyo nun guys, yung katunggan, kung tawagin nila dun sa Aklan, katunggan, yun, halo dun ang tubig dagat at tubig ilog. Ayan guys, may birds na naman siya, laki niya. Iba naman dun sa nakaraang upload ko yung birds. Ngayon hindi ko alam na may dumating. Dati pag may dumadating, binivideo ko agad. Ngayon di ko kasi alam na may dumating. Laki siya, mahaba siya. Ayan. Tapos may mga tao na tauhan ng barko. Ayun. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Barko ba? Tauhan ng barko, tauhan ng planta. Kasi yung birds na yan guys, yan yung nagsusupply nga ng mga chemical sa JJ Summit. Ayan. Galing siya sa ibang bansa. Kaya yung sulat sa gilid, hindi ko maintindihan. Kung galing ba siya ng Korea, o galing ng Japan, galing ng Chinese, hindi ko alam. Basta galing siya sa ibang bansa. Ayan. Basta ang alam ko, galing siya sa ibang bansa. Ayan guys, yung mga nakabangka. Oh. Yun. Bali may tinali sila sa ilalim ng dagat. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam, siguro kararating lang ng birds, ganun. Ayun. Yan o, laki ng birds. Ayan, ang haba niya. O diba guys, ang haba niya. Tapos sa tabi ng birds, meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag na bangka yun. Ayan. Basta, gamit pang barko. Ayan. Ayun na yung bangka. Nasa tabi ng barko. So, hindi ko mabasa yung nakasulat sa barko. Tapos, ayan yung planta. Ayan yung planta guys. Ayan. Kaya, meron na namang birds ngayon. Maghahakot na naman sila ng mga drum-drum na chemical.